Akala mo ba safe ka na dahil regular ka? Sa 2026, uso na ang quiet firing para pilitin kang mag-resign ng kusa at mawalan ng benefits. Number 5, ang biglaang pag-exclude sa'yo sa mahahalagang strategy meetings. Kahit hybrid pa yan, mapapansin mong hindi ka na nakaloop sa email chains or calendar invites kahit part yan ng role mo. Number 4, ang stagnation ng iyong sahod. Habang ang lahat ay nakakatanggap ng inflation adjustment. Kapag sinabing walang budget para sa'yo pero may pondo sa iba, malinaw na sinyalis na yan ng quiet firing. Number 3, ang pagbibigay sa'yo ng imposibleng deadlines o unrealistic targets. Ginagawa ito para magkaroon sila ng documentation na hindi ka nagpe-perform kahit ang totoo ay sinasabotahe ka na nila sa trabaho. Number 2, ang career ghosting mula sa iyong manager. Kapag laging nakakancel ang one-on-one meetings mo at hindi ka na binibigyan ng constructive feedback, pinaparamdam na nila sa'yong wala ka ng future. At number 1, ang paglilipat sa'yo sa mga tasks na malayo sa job description mo o walang impact. Layunin nitong mabore ka o mapagod hanggang sa ikaw na mismo ang kusang sumuko. Huwag kang papayag na madrain ng ganun-ganun lang. Alamin ang karapatan mo at huwag hayaang ma-burnout sa toxic na environment. Kayang-kaya mo ito. Laban lang.